Check nyo tong car wash na nabili ko from Cargo Lab. Snow foam wash and wax na siya. And also, makikita nyo dito na pH balance na siya. So, yung mga watermark sa motor nyo o kotse nyo is may iwasan natin. Also, meron rin siyang kasama na foam sprayer. Ito is 2 liters na foam sprayer bottle. 2 nozzle na yung kasama niya, isang foam sprayer, tapos yung isa, yung straight lang yung buga. Papakita ko sa inyo yung example nung buga na itong foam sprayer natin na kasama yung car shampoo, syempre. Check nyo naman yung motor natin kung gaano nakadumi. Namumuo na yung putek tsaka yung mga alikabok. Syempre hindi ako maglilinis laging naulan ngayon. Check nyo naman, no? Maglilinis tayo. Tapos ulap na naman sa labas. Siguradong uulan na naman, ma'am. Pero hindi ko na siya matiis kasi nga grabe na yung putek. Matigas na rin. Check nyo. Ayan, oh. Grabe. Kaya pa gagamitan natin sa papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit tsaka kung paano siya nag-work. So, ganito pala ako maglinis ng motor. Ang ginagawa ko is hindi ko siya ini-sprayan ng tubig. Ang ginagawa ko, ini-sprayan ko muna siya ng foam or ng car wash shampoo gamit tong foam sprayer para yung mga tumigas na putik o kaya yung mga tumigas na dumi is lumambot. And hindi magkakos ng gas-gas sa mga kaha natin. Tapos, makikita nyo minsan, di ba, may mga linings. Ayun yung mga tumigas na parang naging bato. Tapos, inisprayan nyo ng tubig. Kumakas ka sa kaha. Kaya nagkakaroon ng gas-gas. So, ganito ako maglinis. Ito kanina, na-sprayan ko na to kasi pinapalambot ko. So, isprayan ko ulit para mapakita ko lang sa inyo kung gaano siya ka-foamy. Yan. Check nyo naman. Sprayan muna natin yan. Tsaka yung ilalim. Kabilaan na. Front wheel muna. Yan. So, pag na naubos na, pump na lang siya ulit. Konting pump lang, lalo pag medyo puno pa. Spray nyo ulit. O, tingnan nyo buga. Diba? Para kang, hindi mo kailangan magpa-carwash eh. Pwede ka ng sarili mo mag-carwash. Then, habang pinapalambot ko yung mga dumi dun sa front wheel, dito naman tayo sa rear. Tsaka baka magtanong kayo bakit ganun ako maglinis. Hindi ko inuuna yung kaha, hindi ko muna binabanlawan. Kasi nga, matigas na yung mga dumi, yung mga putik. So, magkukos siya ng gas-gas dun sa kaha natin. Then, ganito ako maglinis. By part ko siya nililinis para syempre, kahit medyo mababad natin ng konti yun, hindi siya mag-iiwan ng watermarks doon sa kaha natin. Pero may watermarks remover naman ako, pero syempre, para hindi na hassle, ganun na lang gagawin natin, by part. Kunyari, napalambot ko na sa front, doon yung kukuskusin ko. Isasabay ko lang tong rear kasi nga, ang lilinisin lang naman dito is yung calipers, yung disc. Dito lang sa rear yung madami, kaya ibababad na rin natin yung rear. Yan. Yan. Babaran muna natin yan. Grabe kasi putik. Yan. Ubos na ulit din. Pump natin. Yan. Yan, syempre. Pati itong caliper. Wala tayong papalampasing dumi dyan. Lahat yan, tinis. Yan, tingnan nyo naman gano'n ka-foam. Gamit yung foam sprayer natin, tsaka yung car wash shampoo. Babad muna natin siya ng kahit 1 to 2 minutes. Tapos after natin siya mababad, kukuskusin ko na siya gamit itong set na to. Set to na cleaner. Dito ko lang rin siya nabili sa TikTok shop. Yan. Kuskusin natin syempre. Yung disc, lahat yan, dapat mga boss makuskus yung mabuti. Lalo, ako na ilang linggo ko hindi nakapaglinis kasi nga, nag-uulan. Lilinis ako tapos biglang maya-maya uulan. Like ngayon, ang dilim na naman. Kanina ko pa balak maglinis. Kaso nakatulog tayo mga boss. Kaya, ngayon natin gagawin. May ride rin mamaya sana, hindi tumuloy yung ulan. So, yeah.
mas maganda pulido or mas maganda kayo na rin maglinis. Bili na lang kayo ng mga gamit. Kasi pag pinaka-car wash niya siya, pwede rin siyang mag-cause. O kaya, di ba minsan, nagkakaroon ng aberya kasi nga, iba yung nag-car wash. So, magkaka-problema ka pa. And, also dito sa ADV natin, itong pinaka may takip, share ko lang sa inyo, nakita ko lang tong tips na to. Or hindi siya tips, talagang na-advise siya na, huwag yung mabasain yung nandun sa loob. Di ba ito yung parang araro, araro yung tawag. Then, yung pinakaloob, ito yung horn. Yung pinakaloob, iwasan nyo yung mabasa. Kasi andyan yung mga electrical wirings natin dito. Oh. So, delikado siya mabasa. Baka may mabasa tayo tapos magka siya ng problem dito sa motor natin. So, iwasan natin mabasa yun. Pinakamaganda niyan, pag binalawan nyo, dito lang. Yan. Tsaka wag yung, kung nagpapa-car wash kayo, wag yung papa-sprayan ng pressure washer yan. May nababasa ako na nai-spray ng pressure washer. Siyempre, lakas ng pressure ng tubig. Nagkakaroon ng problema. Hindi ko alam kung anong pinaka naging problem, pero sinasabi nila, nagkakaroon ng problema or di ko alam. Di ko natanda. So, ayan. Balik na tayo sa paglilinis. So, para doon naman sa may araro na sinabi ko kanina, or dito sa front fender, syempre hindi kakayanin ng brush natin ng ganito yan. Actually, set to, marami to. Pero yung ginamit ko is, hindi siya yung pinakamalaki. Parang nasa gitna ng size lang siya. Pinaka ginagamit ko dito is itong brush na to. Hindi naman yung magagasgasan yung yun, tsaka itong front fender. Kasi hindi siya sobrang tigas. So, actually, hindi siya yung hard bristle na ibang brush. Soft bristle lang siya. So, yun. Kukuskusin lang natin siya pag para abot lang. So, hindi ko siya kinukuskus dito sa kahang puti Tsaka, dito, pwede ko siya ikuskus pero dito sa puti. Ang sa puti, ang ginagamit ko lang sa puti is yung nilalagay sa kamay. Inilalagay natin sa kamay na pangkuskus. Yun o, grabe. Ayan, tinan nyo. Mamaya, isang banlawan na yan. Tanggal na lahat yan. Kasi nga, malambot na yung mga putik na namuo. Yan, so, abot na abot siya ng bracelet. So, ayan. Ito mamaya, hindi ko to bubugahan. Kinuskus ko na kasi wala sobrang dumi talaga. Hindi ko siya bubugahan ng tubig. Kundi, pupunasan ko lang siya nung mga basaan. Para iwas aberya. Talaga yan. Ilang weeks yan mga boss. Walang hugas, walang linis. Kasi, mainit ng umaga, tapos uulan ng hapon. Panggabi tayo mga boss. So, hindi natin masikaso ng umaga. Pagising natin, maghahatid pa tayo. So, wala nang oras para maglinis. Inipon ko na muna yung dumi para isang linisan na. Sakto may ride rin kasi mamaya. So, nilinis na natin. Sana matuloy yung mamaya mga boss kasi dilim na naman. So, yan. Pwede na natin tambanlawan mga boss. Papakita ko sa inyo. Then, punta na tayo sa rear kasi nga malambot na rin yung mga putik. So, ayan mga boss. Malambot na yung sir natin na maraming putik tsaka likabok. So, babanlawan na natin siya. Wait lang, tatakpan lang natin yung L filter tsaka yung tambucho. So, yun, nakabitan na natin siya ng basahan. Tatakpan na. Pwede na natin siyang bugahan ng tubig. Yan. So, di ba malambot na yan? So, sasama na dyan yung mga putik o kaya yung mga dumi na tumigas na. Ayan, tulad sa shock. Ayan. Ayan. So, yung ibang natira dyan, ay na yung mga kukuskusin natin ng brush mamaya. Grabe itong swing arm natin. Sobrang dumi talaga. Kaya, bala ko siyang ipa-powder coat ng black na. Black gloss. Glossy black. Yan. So, ginagawa ko mga boss is sprayan ko siya ng pressure washer.
So, yan. After natin linisin yung rear, yan. So, sobrang linis na yun. Yan. Wala na yung mga putik, shock. Yan. So, after natin siya mabanlawan, next na natin yung bugahan lang uli natin siya ng foam sprayer tsaka yung car wash shampoo. Check nyo yung bula at yung pagka-foam nung car wash shampoo na nabili natin dito sa TikTok. And yun nga, same pa rin tayo dun sa kanina. Per side or per section natin, lilinisin yung motor o bubugahan natin ng car wash shampoo para hindi matuyuan at mag-cause ng watermarks dun sa kaha natin. So dito, gagamitan na natin siya nung sponge gloves, lalo na sa kaha natin. Kasi malambot tong sponge gloves na to at hindi siya magkukos ng gasgas dun sa mga kaha natin. And ganito siya, lalagyan natin siya sa mismong palad nung car wash shampoo para mas mabula pag pinuskus na natin doon sa kaha. Then, yan, kuskusin nyo lang yung kaha. Ang ginagawa ko dyan is, dun lang muna ako sa mga white. Basta sa right side lang, dun muna ako sa white na kaha. Then, ayan, yung hawakan ng passenger natin. Tapos, damay na natin tong likod. Pero, wag nyo ikukuskus yan dun sa baba or dun sa mga part na may mga namuong putik kanina. Dahil baka sumama siya dun sa mismong gloves natin and then pag kinuskus niya saka, syempre magkukos siya ng gasgas na hindi naman natin gusto, di ba? So yan, kuskusin lang natin and lalo na doon sa mga emblem ng motor natin is dahan-dahanin yung kuskusin kasi minsan yung sponge or kahit anong pangkuskus is sumasama dun sa emblem na pwedeng mag-cause ng matanggal o kaya matanggal yung mismong sticker. Yan. Kuskusin nyo na lahat ng mabuti. Siyempre, damay na natin yung handlebars and yung side mirrors. So, after nyan, hayaan natin siya. Kung hindi naman mainit, okay lang yan. Hindi naman siya ganun mag-cause ng watermarks. Pero pag mainit at sa labas kayo naglilinis ng motor, dapat banlawan nyo na yan. So, yan. Move na tayo sa harap. Then, idamay na natin yung sa kabilang side. Kasi mabilis lang naman kuskusin yung kaha. Then, move na tayo dito sa harap. Yan, kuskusin nyo lang yung panel, tsaka dyan sa mismong may toggle switch. And, lalong-lalo na kung may toggle switch cover kayo, huwag nyo masyadong kuskusin ng sobra. Abot-abutin nyo lang yung mga gilid. Kasi, pag tinamaan nyo yung toggle switch cover, syempre, matatanggal yan. Gawa ng basa na. So, yan yung windshield. Ganyan lang natin kuskusin. Tsaka maganda tong sponge gloves natin. Kasi nga, may iwasan natin yung mga gasgas lalo na sa windshield natin at saka sa headlight. Siyempre, merong type ng rider or owner ng motor na konting gasgas lang is na-stress na. And isa ako sa mga ganun. So, ayoko rin magkaroon ng aberya. Kaya, ayusin na natin yung paglilinis. Mag-invest na tayo sa mga panlinis na maayos at yung alam natin na hindi magkakaproblema or hindi magkakaroon ng sira yung motor natin. Then, move na tayo sa other side. So, bubugahan lang uli natin siya ng yan, foam sprayer. So, yan, same process. Kuskusin lang natin ng maayos. And also, kung mapapansin nyo, may isa pang side yung sponge glove natin. And, yan, sasabihin ko sa inyo mamaya kung saan natin siya gagamitin. And yung other side is dyan, para sa air filter box at yung crankcase cover. At dun sa ilalim, para malinis, di ba? So, ayan. Hinayaan ko lang yung sabon ng 1 to 2 minutes para mas bumabad sa kaha. And kasi yung ginamit nating car wash shampoo is may kasama ng wax. So, banlawan lang natin ng mabuti lahat ng part na kinuskus natin o sinabunan natin. So, ayan. After nating mabanlawan tsaka mapatuyo ng konti, gagamitan natin siya ng blower. Kasi mas magandang gamitan natin ng blower kaysa yung basahan agad. Sayang yung basahan kasi nga, pag pinunas agad natin dito, basang-basa agad yung basahan, din gagamit ka pa ng isa. So, dagdag labahin. Kaya, ang gawin na lang natin, i-blower natin para madamay rin yung mga part ng motor natin na hindi kayang abutin ng basahan. So, mas madali na siyang matutuyo. So, check nyo yung
blower na to sa showcase natin. Meron yan dyan sa profile ko. And nakakatuyo agad to. Check nyo tong front fender. Isang buga ko pa lang, dinaanan ko pa lang natutuyo na. And lahat ng part or mga singit-singit na motor natin is nabubugahan niya at natatanggalan niya naman talaga ng tubig. So, malakas to. Sobrang lakas na itong blower na to. Pero hindi siya tulad ng mga blower na di battery. Kasi itong blower na gamit ko is disaksak pa siya. So, yan. Gamitan nyo lang ng extension. Same lang sa ginagawa ko. And yan, mas mabilis siya matuyo, di ba? Check nyo yung sa air filter. Yan sa crankcase cover, di ba? Tanggal lahat ng tubig. So, hindi siya magiiwan ng watermarks. Kahit binoblower mo muna siya. Tsaka mo pupunasan ng basahan. Tapos bubugahan rin natin tong ilalim ng seat natin kasi dito nag store yung maraming tubig, lalo pag nagbabanlaw ka. Kaya check nyo tong boga ko. Pag boga ko, maraming tubig na lumalabas. And mamaya, meron pa yung mga tutulo. Kaya dapat punasan natin yung loob nung upuan natin. And ayan, dito naman sa windshield natin, kaya sobrang basa niya. And yung CNC bolts na yan is bibilhan natin ng CNC washer kasi nga pinapasok siya ng tubig. So, nag-i-store dun sa garnish yung tubig and hindi mo siya mapupunasan kung hindi mo pa siya tatanggalin. So, ayan. Tuyo na siya and napunasan na din natin siya. So, inayaan ko lang siya ng konti muna kasi nga may mga tumutulo pa like do sa ilalim ng seat and dito sa ilalim ng headlight sa front fender. So, pag natuyo yan, pupunasan lang natin ulit. Then, lalagyan natin itong Guapo matte protectant finish na wax. Ayan lang yung ginagamit ko sa motor. Mamaya papakita ko sa inyo yung result kung gaano siya kakintab at gaano kaganda. So, ganito lang natin gagamitin yung matte protectant finish. Kuha ka ng microfiber towel and also yung matte protectant finish na wax ng Guapo. So, check nyo to sa yellow basket ko, parehas siyang meron. So, yung microfiber towels is set na 5, then yung matte protectant finish. So, ganito ko siya ginagamit. Papahid ko muna siya dun sa kaha. Dun muna ako sa mga matte part. Dun muna ako sa white. Then, next natin yung ibang part. So, mas maganda dito, one strand lang or one stroke lang yung pagkuskus nyo. And, dapat hinahan buffing nyo siya para mas kumapit at mas kumintab pa yung kaha nyo. Hand buffing lang, okay lang yon. Or kung gusto nyo, meron yung mga pang-buffing dyan na nabibili, yung set na, pwede nyo rin yung gamitin. Then, after natin dun sa puti, next natin yung ibang part, lalo na yung mga itim na part. So, after nung side pairings natin na white, sprayin uli natin siya para mas may wax ulit. Then, ibang part naman tayo magkukuskos ng wax. Dito naman tayo sa harap. Yan, yung gray naman. Kasi itong gray, parang may pagka-semi-gloss siya. Hindi ko, pero parang ganun yung tingin ko sa kanya. Sinasama ko na rin siya. Buong kaha ko na kinukuskusan. And pati itong tank cover. Check nyo naman. Isang yan. Kuskus ko pa lang, di ba? Balik na uli yung pagkaitim niya. So, iwas rin yan sa pamumuti kasi nga, matte protectant finish na siya. So, after natin makuskusan pa yung ibang part ng gray, move on naman tayo dun sa black. And, lagyan uli natin siya ng wax. Then, move uli tayo sa ibang part naman ng motor. Yan, dito naman tayo sa black. And, check nyo naman kung gaano talaga ka-effective yung matte protectant finish. And, yung motor ko is ilang buwan na rin. And, kung mapapansin nyo, hindi talaga namumuti yung mga black fairings niya. Kasi nga, nilalagyan natin siya every wash ng matte Guapo protectant finish. And dito naman tayo sa harap. So, ayan. One strand lang, one stroke lang yung pagkuskus natin ng microfiber na may wax. And then, dito naman sa mga emblem, same dun sa pagkuskus nyo habang nagka-car wash kayo kanina, is dahan-dahan lang sa may emblem. So, kasi minsan, sumasabit talaga yung microfiber towel. And baka mamaya mag-cause na matanggal yung emblem. Ayan, like dyan. Kasi sumasabit nga, yan, dinahandahan na natin yung pagkuskus. So, yun, tapos na tayo doon sa right side mag-wax. And check nyo dito sa left side naman ng motor natin, hindi pa natin siya nalalagyan ng wax. Yung car wash shampoo pa lang na binanlawan natin. Pero makikita nyo na makintab na rin yung kaha niya kahit wala pa siyang wax. Kasi yung car wash shampoo na nakuha natin or nabili natin sa TikTok shop is car shampoo with wax na rin siya.
and also pH balance na rin siya. Kaya kung gusto nyo or kung wala kayong wax, pwede namang hindi nyo nalagyan, pero mas maganda nalagyan nyo kasi tingnan nyo yung result pag may wax versus sa walang wax. So yan, that's it. Tapos na tayo mag-car wash. Then add na lang natin yung mga link or yung mga ginamit ko dyan sa Yellow Basket. Check it out na lang mga boss. Thank you.